Good day mga ka-CRT! Welcome again to our channel. In this video tutorial, we will explore the constant and conversion function of Casio 570 ES Plus and Canon 789 SGA. So let's begin exploring the constant and conversion functions of the calculators. So makikita nyo yung list of constant and conversion dito sa mga cover nila. So dito sa Casio, makikita nyo na meron siyang 40 constant. Yan ang constant. Then sa ibaba niya, meron siyang unit conversion na 40 din. Dito sa Canon, sa left side, ang makikita nyo sa cover, yung kanyang constant na 79. So mas marami siya ng 39 constant. Pero dito sa cover ng Canon, hindi nyo makikita yung unit conversion. Makikita nyo lang yung list of unit conversion dun mismo na sa calculator. So merong function sa calculator na ipipress kayo and then makikita nyo na yung listahan ng mga unit conversion. And approximately, nasa 40 din yung unit conversion na kayang gawin ng Canon calculator. So explore natin kung paano mapalabas yung mga constant sa Calcu. Sa Casio, i-press nyo lang yung Shift 7 and makikita nyo sa screen, pwede kayong mag-input ng 01 to 40. So let's say 01. Ito yung mass ng proton. Try tayo ulit. Shift 7, 02, press equal sign. Ito naman yung mass ng neutron. So ganyan ang mangyayari sa Casio. Let's say wala kayong copy ng list or hindi mo kabisado, pinaalis yung cover. So i-check mo one by one yung 0, 1 to 40 para malaman mo kung ano yung constant para doon. So for example, yan sa Casio nakikita nyo yung mass of electrons. So yan ang mass of electrons, constant yan. 9.11 nga minsan ang ginagamit natin. 9.11 times 10 negative 31 kilograms. So yung unit hindi na ipapakita. Dapat alam nyo na yung unit ng mga constant na yan. So try naman natin dito sa Canon paano palabasin yung mga constant. So i-press nyo lang yung shift and then yung button under doon sa on. Makikita nyo naman yung C value. So dito makikita nyo na yung pangalan mismo ng constant. Ayan. Yung unang constant, mass of proton. Yung pangalawa, mass of neutron. Yung pangatlo, mass of electrons. And so on. And meron kang pwedeng ma-input na numbers 1 to 79. Ibig sabihin hanggang 79 constant. So, i-move nyo lang yung arrow to the right or to the left para makita nyo yung mga value ng constant. Okay, so sa ganyang function sa Canon, at some point parang mas convenient yung paglabas ng mga constant sa Canon kasi nakikita mo na yung symbol for that constant. Kahit na wala kayong cover, pwede mong malaman or pwede mong ma-check kung nasan yung constant na yon. Okay? So yan yung short comparison natin pagdating sa pag-explore ng constant dito sa Canon at dito sa Casio. Try naman natin ngayon gamitin yung mga constant function na yan sa pagsusolve natin. Like for example, nakaka-encounter tayo ng ganitong constant. Ito yung permittivity constant. So dito sa Canon,
ang constant na yan, number 32. Dito naman sa Casio, number 32 din yung constant na yan. So yan ang gagamitin natin for example. So let us try this example. A parallel plate capacitor is filled with an insulating material with dielectric constant of 2.6. The area of the plate is 0.3 square meter and the distance between the plates of the capacitor is 0.002 meters. Find the value of the capacitance. So to solve for the capacitance, given these values, we can solve this using the equation C equals K, A, permittivity constant, over D. So ito yung equation to solve for the capacitance with this type of problem. So ito na yung guide natin. The answer for this problem is 3.45 nanofarad. I-apply natin sa calculator yung kaninang solution. Using Casio, so we have 2.6 times the area of 0.3 times ng permittivity constant. Tawagin natin sa constant. So shift 7 and that is constant number 32. Okay, so yun na yung permittivity constant. Then over 0.002. So yan ang solution or yung answer, 3.45 times 10 negative 9. Punta tayo dito sa canon. So i-apply natin ang solution, 2.6 times 0.3. Then yung constant, puntahan natin. So pwedeng mag-arrow to the right kayo hanggang marating nyo yung hinahanap nyong constant. So yan yung hinahanap nating constant. Permittivity constant, pinapakita niya rin yung value, 8.85. So kung ilan man yung decimal na kailangan nyo, pero dito lahat ng decimal portion maisasama sa solution. Then times 10 raised to negative 12. So yan yung mailalagay dun sa solution. So press equal sign lang para pumasok sa formula or sa solution. Over 0.002, so this will give us 3.45 times 10 negative 9 also. So parehas lang naman. Or may isa pang way, kung kabisado nyo yung constant number, so 2.6 times the area of 0.3 times, tawagin natin yung constant, i-press natin yung 32 since alam natin yung constant number. So hindi na tayo mag-arrow to the right. Okay, and divided by 0.002, press equal sign. So this will give us 3.45 times 10 negative 9 or nanofarad. So yan, take another view of our solution. So yan yung given problem, ito yung formula, and then ito yung mga result sa ating mga calculators. Okay, Casio and Canon. Explore naman natin yung conversion function ng calculators natin. Okay, for example, we will convert 36 na naka-unit na feet papuntang meters. So i-press nyo muna yung 36 and then punta tayo sa shift 8 para sa conversion function. So dapat alam nyo rin yung conversion number para ma-convert yung feet to meters. So dito sa Casio, ang feet to meters, ang i-enter nyo na number ay 03. So ito yung number na magko-convert ng feet to meter. So meaning to say, yung 36 feet, mako-convert natin into meters. And this is equivalent, okay, to 10.9728 meters. So ganyan yung pag-convert dito sa Casio. And kung ano pa yung capability ng Casio, so ganyan lang mag-convert. Hanapin nyo lang yung
conversion units. Okay? So, punta naman tayo sa Canon. So, paano mag-convert sa Canon? Since walang list ng mga unit conversion dun sa cover ng Canon. So, ganun ulit, ipe-press mo yung number na i-convert mo, let's say 36, and then dito ipe-press mo yung button sa ilalim ng on kasi nandyan yung convert. So pagka-press mo nun, makikita mo na agad yung mga available units. So marami yan, hindi lang distance. Meron ding area, meron ding temperature, and so on. So pag na-identify mo na kung ano yung unit ng 36, mag-press ka ng equal sign. So press natin ng equal sign. So meaning, itong 36 ang unit feet. Then to convert 36 to other unit, mag-arrow to the right ka lang. So let's say sa meters, yan ay 10.9728 meters. Katulad ng result natin dito sa Casio. Pero ang convenient pa sa Canon, hindi mo na kailangang ilabas pa sa function para kumuha ka ng another conversion unit. So mag-arrow to the right ka lang, mako-convert na yan sa iba, sa mil. Okay? So, mako-convert na rin yan sa millimeter. So, yan ang sagot sa millimeter. Pwede rin ma-convert sa inch, sa centimeter, pwede rin sa yard, sa miles, and sa kilometer. Okay, so ganyan mag-convert using Canon and Casio. And that is the end of our video tutorial. Thank you for watching. I hope may mga napulot kayong bagong kaalaman. You can leave a comment and please like, share, and subscribe to this channel. Thank you and God bless to all.